Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Nais ko lang pong liwanagin ang isang pagpaparatang na walang sapat na katibayan. Ito po ay isang uri ng paninira lamang at isang kasinungalingan. Alam naman natin na ang gawain ng mga sinungaling ay gawain ng dyablo. Ngayon, mababasa nyo sa inyong screen. Hindi yan isang paratang sapagkat lalaki pa natin ang katibayan. Maliwanag ang nakalagay sa meaning ng kulto. Isang grupo ng relihiyon na hindi tinatanggap ang isa o higit pang mga pangunahing aral ng Biblia o pangunahing katuruan ng Biblia. Ibig sabihin, ayon sa sumulat ng artikulo nito, yun ang kahulugan ng kulto. Subalit, hindi humahangad dyan na porket sinabi ng iba na yan ang kahulugan ng kulto, tatanggapin na lang natin basta. Yan ba ay may katibayan o may katumbas na kabawalan sa Biblia? Yan po ang liliwanagin upang hindi tayong magmukha na nagbibintang, naninira, at nagsisinungaling. Sapagkat mawawala ng saysay ang ating ginagawa na pagtutuwid sa kapwa-tao kung tayo gumagawa ng mga bagay na kasinungalingan. Wala na tayong pinagkaiba sa mga Katoliko, bagamat hindi ko nila lahat, basta na lang magsalita. Mga MCGI, bagamat di ko nila lahat, basta na lang magsalita. Mga 7-day Adventist, di ko naman nila lahat, basta na lang magsalita. At sa iba pa, sapagkat ang isa pong matuwid na pagtutuwid sa kapwa-tao ay kagaya din ang iniuutos ng Diyos na huwag kang sasaksi sa bagay na walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Yan po ang nakalagay sa Biblia. Kaya tingnan natin, sinasang-ayon ba ng Biblia ang artikulo na ito na kahit isa lang ang hindi mo sundin na pangunahing katuruan ng Biblia, isa ka ng kulto o nagkakasala ka na sa lahat. Ayan po ang malinaw na binabanggit ng talata. Sino man tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isang bahagi nito ay nagkakasala sa buong kautusan. Sa ordinaryong tao na natitisod ka sa isang utos o nilalabag mo ang isang utos, kasalanan na sapagkat buong kautusan ang napipinsala. Lalo pa higit kung ikaw ay isang mangangaral na ang isang utos ng Diyos ay hindi mo sundin. Bagamat sa talata hindi binanggit ang salitang kulto at ang nagbigay lamang ng salitang kulto ay ang gumawa ng artikulong binasa natin kanina. Subalit sa uri ng pagiging tao o tagapaglingkod ng Diyos, parehas lang lumabag. Sapagkat alam naman natin na ang kulto ay sa demonyo. At ikaw na lumabag sa utos ng Diyos, sa demonyo ka rin o sa dyablo. Kaya alamin natin, ano ba ang nilabag ng MCGI ng mangangaral na si Soriano sa mga utos ng Diyos? Ikalawang Juan 1:7 sa isang salin ng Bibliang The Voice. Ito po ang ating mababasa, ililiwat na namin sa wikang Pilipino. Ang masamang daigdig ay puno ng mga sinungaling at pandaraya na tumanggi sa katotohanan na si Jesus na pinahiran ay naparito sa mundo bilang isang taong may laman at dugo. Ang mga taong ito ay manlilinlang at mga antikristo. Ang sabi po ng Biblia sa atin, kapatid na Michael at mga gilim naming mga taga-subaybay, yung mga taong napunta o narito sa sanglibutan na tumatanggi na ang ating Panginoong Hesukristo ay tao, may laman at may buto
Sabi ng Biblia, sila ay mandaraya, mga antikristo, manlilinlang. Pag sinabi namang antikristo, kalaban ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi tunay na iglesia ng Diyos. Maliwanag ang binasa na talata na ang mga tao antikristo ay hindi sila maniniwala na si Kristo ay naparito bilang isang tao, kundi ipapahayag nila na si Kristo ay isang Diyos. At ano pa ang pagkakakilanlan sa kanila? Sila ay mga mandaraya at mga manlilinlang. Ngayon, alamin natin, ang turo ba ni Soriano ay Diyos o tao si Kristo? Alamin natin yan. Si Soriano ba ay nandaraya? Titingnan natin. At si Soriano ba ay manlilinlang? Titingnan din natin. Dahil mahirap po ang magbintang, mabuting si Soriano na po ang ating pakinggan. Binanggit ni Mr. Soriano na ang sabi niya, Si Kristo raw, hindi raw espiritu. Omo raw, tao, aman. Saan mo nabasa hindi espiritu si Kristo? Itong ating mababasa. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita. Maliwanag na sa katanungan ni Mr. Soriano na kung saan daw mababasa na si Kristo ay hindi espiritu. Uulitin ko. Kung saan daw mababasa na si Kristo ay hindi espiritu. Ito ay kahayagan na siya ay naniniwala at nananampalataya na si Kristo ay isang Diyos at hindi tao. Ngayon, ano ba? Ang panahong ito ay tagpo na nangangaral si Mr. Soriano sa kanyang pagpapahayag na ipinakikita niya sa kanyang mga kausap na walang mababasa. Ito po ay isang uri ng pandaraya. Bakit? Kasi may nabasa. Maliwanag yung talatang binasa eh. Ano ba? Ito ay isang uri ng panlilinlang. Bakit? May nabasa eh. Dinaya ni Mr. Soriano at nilinlang niya ang kanyang mga tagasunod. Pinalilitaw niya na nagkamali yung Papa sa Roma ng pagsasabi na si Kristo ay tao. Ngayon, dahil sa paniniwala ni Mr. Soriano si Kristo ay Diyos, maliwanag sa unang talata na binasa na ang mga tao magpapahayag na si Kristo na parito nang walang laman at dugo ay isang antikristo. Ngayon, batay naman doon sa ating unang binasa na artikulo, ang mga tao o tinatawag na kulto ay yung mga relihiyon na mayroong nilalabag kahit isa lang na aral ng Biblia. At maliwanag na itong hindi pagsang-ayon ni Mr. Soriano sa aral ng Diyos na si Kristo ay naparito na may laman at dugo at nais niyan ipahayag o ipinapahayag niya na si Kristo ay napunta rito bilang Espiritu o bilang Diyos, maliwanag, nilabag niya yung talata. Kaya po, sa pagkakataong ito, masasabi po natin na ang MCGI ay isang kultong relihiyon at siya po ay antikristo at alaga din po ng kalaban ng Diyos. So mga taga-MCGI, ipakita nyo ang galing nyo, patunayan yung nagkakamali ang aking ginawang video na to. Patunayan nyo, sapagkat kung hindi, finally, isa na kayong kulto certified at isa na kayo antikristo certified. Ano po, mga taga-MCGI,
Salamat po na marami.